Gusto mo bang mag-financial management pero natatakot ka kasi akala mo marami ang mathematics sa major na ito? Yan ang pag-uusapan natin, ang katotohanan sa likod ng major na finance or financial management. So kaya naman, bago natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account, YouTube channel, or kahit saan mo mga social media to na papanood, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader, no? Isa tayong incoming third year finance student, no? And we are also content creator, business owner, and then definitely a global trader and investor across different financial markets. So yan nga po, gumagawa tayo ng mga contents about business, finance, economics, mga corporate finance, and then definitely, yung mga youth empowerment contents po natin na makakatulong sa mga kababayan nating Pilipino. So tayo nga po ay continuously na nagbabahagi, ng mga learnings natin, kaya naman mag-subscribe ka na, mag-follow ka na para mas marami ka pang matutunan, okay? So before natin simulan tong video na to, disclaimer, na kung saan hindi nangangahulugan na pag sinabi kong maganda ang finance, para na sa lahat yon. Syempre, yan po ay magbabase pa rin sa kanya-kanyang opinion at syempre yung desire natin kung ano yung gusto nating maging in the future as a student right now, no? So, and at the same time, ito po ang version 2 ng aking BS Finance content, no? Yung guide po natin. Kasi may ginawa na po akong video niyan last year, if I'm not mistaken, mga mid-year rin po yun ng 2023. Pero ngayon, kumbaga, ito yung more intensive, na advice natin para sa mga kukuha ng major ng finance or financial management, okay? So, wala naman masyadong kinaibahan yun kung finance or financial management. Kasi yung isa, Bachelor of Science, yung isa naman Business Administration. Okay po? So ngayon, ano nga ba talaga ang inaaral, or pinupukusan ng financial management major? So kung ikaw gusto mo talaga magtrabaho, sa mga bangko, sa mga investment firms, or gusto mo maging business consultant, o kaya naman ikaw ay maging financial manager, financial consultant, advisor, at kaya naman yung magbuo ka ng sarili mong business, yan po ay ang talagang pinupukusan ng financial management, and most especially the corporate finance side of a business. Ano pong ibig sabihin nito, Sa financial management, inaaral talaga dyan, yung mga major po yung inaaral talaga dyan, it is not more on accounting, but it is more on the financial analysis, valuations and reporting. Ibig sabihin po nito, inaaral dito yung finance side, ng company. Kasi nga, financial management, hindi naman ang focus nyo, hindi naman human resource, hindi naman operations, So, pero magkakasama po yun. Kumbaga nga lang, ang ating major, from the word itself, major or pinupukusan, yung sa finance side ng business, Kailangan marunong kang mag-analyze ng mga financial statements at syempre kung papaano magiging efficient and effective yung pag-allocate ng resources, ng mga company, whether it is a small or big companies. Okay po? So ngayon, yun yung mga inaaral po doon or mga tinatakel. Ngayon, when it comes to that, may isa pa tayong tanong na sasagutin dito. Sir, anong nga po bang kinaibahan, ng BSA sa BS Finance or sa Financial Management? Alam niyo po mga ka-traders, ito wala talaga dapat na nagkukumpara or kung sino mas mataas or sa isa, ano ba yung pagkakaiba ng trabaho ng isang financial analyst sa isang accountant, Alam niyo po, talagang magkatrabaho dapat yan. Pero, magkaiba sila ng trabaho, okay po? So, kasi marami naguguluhan bakit ka nag-finance? Hindi ka na lang nag-BSA or nag-accountancy, Kasi po, magkaiba pa rin yung inaaral doon. Ang accounting for accountancy na course, it is particularly yung mga gusto po talaga maging CPA. It is more particularly yung gustong magtrabaho sa mga accounting firms, sa mga consulting, mga advisory, at sinisigurado po nila, na accurate at syempre timely yung pagpe-present ng mga financial records and financial data. While financial analyst naman po, yan na yung mga intensive na nag-a-analyze ng data from
present to the future, no? Forward looking, while accounting or accountancy backward looking po, no? Bakit? Dahil yung pag-record ng mga data and the statistics, yung mga records, it is more on recording, journalizing, and reporting. Pero ito po, it is more on analyzing and forecasting na nagigets po, no? Kaya magkaiba yung course and major na finanso sa accounting, no? Ako po, hindi ko nakikita sarili ko sa finance, kaya hindi ko nakikita sarili ko sa pagiging CPA, no? Kundi pagiging CFA, no? Yun yung point natin doon. Kaya again, yung pag-take po ng financial management ay nakasalalay din po yan sa sarili nyong gusto na trabaho at gusto na patunguhan, no? Kung ano ba yung mismong pag-aaralan ninyo, no? Kasi kahit gaano pa man kahirap ang kahit anong course, kung gusto nyo naman yung inaaral nyo, syempre, nakafocus pa din yung inyong desire doon, nakafocus pa din yung pagiging committed nyo doon. Okay, so kaya naman, no, sa mga gusto mag-finance, no, syempre ang aralin nyo lang dyan, syempre yung basics ng accounting, kasi magkasama pa rin po yan, pero hindi yung pagkuha talaga ng mga, alam niyo, yung double depreciation, yung mga method. So kumbaga, kung gusto mo maging financial analyst, no, mapunta sa finance career, dapat talaga marunong ka, no, yung tinatawag natin ng mga scenario analysis, no, tinitignan mo lahat ng bagay dyan, nagiging detailed ka, at syempre kailangan mong aralin, no, yung mga finance side ng company and even personal finance, no, kailangan po yan. So kaya yun, no, kung may mga tanong pa kayo regarding sa financial management major, kung ano bang kinaibahan niya sa accounting, pinaliwanag ko na po dito. So yun, no, mag-comment lang po kayo at syempre sasagutin natin yan. Sana marami kayong natutunan sa video na ito at naka-enlighten para sa mga gustong kumuha ng financial management na major. Okay, so yun lamang po mga ka-traders. Mag-comment naman kayo dyan, like nyo naman kung nakatulong tong video nito, at kung may mga suggest pa kayo na contents, drop nyo lang po dyan, no, below. So yun lamang po, God bless you. The Estudyante Trader here, see you on my next vlog. Bye bye po.